ko sa akin na gusto niya maging lalaki. Sa title niya pa lang kasi gusto niyang maging lalaki. Doon pa lang naging interesado na ako. Good day po mga ka-rainbow. Ako'y nakikinig lang talaga sa page nyo at di pumasok sa isip ko na mag-confess. Kasi nga, kinakahiya ko itong problema na ito. Up, pause. So doon pa lang sa unang post, sabi niya kasi, kinakahiya. So, ako nung nalaman ko na kinakahiya yung aking identity ng partner ko, which I assume na isa siyang trans man kasi doon pa lang sa title na gusto niya maging lalaki, which means lalaki yung identity niya. Puso't isip niya lalaki siya. Tapos, ayun lang, masakit pag nalaman ko na kinakahiya yung ganun. And then, tinitingnan siya as a problem. Hindi siya tinitignan as an opportunity for growth or for some things to change, ganun. Last January, umamin ng live-in partner ko sa akin na gusto niya maging lalaki. Ako naman, sabi ko, bihis lalaki ka na, kilos lalaki ka na, ano pang gusto mo? Nagbiro pa nga ako na So basically sinabi niya na bakit kailangan niya pang maggawa ng ibang bagay kung lalaki naman talaga siya. Base lalaki, puso isip lalaki. So that's the thing kasi. Sa mga hindi nakakaintindi, siguro akala nila yung papalagay ng ari ng lalaki o kaya yung pag-hormones, ang akala ng iba is additional lang. Hindi kasi aware yung iba na gusto kong gawin tong pagpapa-opera or hormones dahil yun yung kailangan ko. Hindi rin lahat gusto magpa-bottom surgery, yung sa ari natin. Pero may mga tao na gusto yun. Obviously, hindi naiintindihan nung babae yung partner niya. Kaya nasabi niya na, bakit kailangan pang dagdagan? And worst, sinabi niya pa na, kahit pabiro, masakit kasi kahit pabiro. Kung ako yung tatanungin, na sinabi na bakit hindi niya lang itahi yung palaya doon sa ari niya. So, siguro hindi niya naman sinasadyang saktan yung partner niya. Ang kaso, nakakasakit siya doon sa partner niya. And then, kung ako'y makakarinig nito, masasaktan din ako. And siguro hindi ako makakapag-move on agad. Kasi yun yung gusto natin tapos ginagawang biro. Tahi niya ang ampalaya sa panty niya para di siya malungkot. Naiyak siya sa Tapos, CR. dinagdagan pa yung injury. Siyempre nagdamdam yung partner niya. Matagal bago siya lumabas. Sabi ko, ang lalaki, di mabilis maiyak. Pumapasok naman dito yung toxic masculinity na parang kung lalaki ka, hindi ka ganito. Kung lalaki ka, ganito ka. So may mga standards sila na hindi ko alam saan nila hinugot. Ang buong akala ko, nakalimutan na niya yung usapan namin na yun. Natutuwa ako sa Lesbian Confession, sa ginawa nila, sa pinili nilang character, pinili nila male. Hanggang dumating ang parcel niya sa Shopee. Bumili siya ng para makaihi siya ng nakatayo. Ang kalat lagi sa CR namin. Tawag po dun is stand to pee or STP. So yun yung ginagamit madalas ng mga trans man sa pag-ihi sa ibang lugar. So ngayon, bumili yung partner niya ng STP tapos ginamit niya sa bahay tapos makalat. Wala namang problema dito kung nililinis niya lang. Pero madalas sa bumibili ng STP, hindi siya perfect agad. Siyempre, may isang device na parang ari na lalaki na ipapatong mo dito sa ari mo para makaihi ka doon sa device na yon at yung ihi mo lalabas siya sa dulo and dapat masushoot siya doon. So nangyari nga, siguro napapansin niya medyo makalat minsan, pero I hope na nalilinis din naman to. Nagsabi siya na magpa-practice lang daw siya. Maayos din daw niya yun. Dapat ba payagan ko na siya maging lalaki? Okay. Yung magpupunta sa doktor? May nag-o-opera na ba dito? Okay, pause ko muna sa 110. So basically, lang tatanong si sender kung dapat niya bang payagan. So yung tinutukoy nila dito guys, sa mga hindi aware, ito yung GAT or Gender Affirming Hormone Therapy or Hormone Replacement Therapy. Ito yung proseso kung saan yung isang tao, isang female at birth, babae pinanganak na may-ari ng babae, usually gusto niya mag-undergo sa transition or gusto niya mag-testosterone. So, yun, gusto niya daw pasukin yun. So, ang malungkot lang dito, hindi naman dapat tinatanong yun ng isang trans man, ng isang gustong mag-transition eh. Hindi yun tinatanong kasi doon yung makukuha yung contentment or basta mayroon siyang satisfaction na kailangan niyang gawin, na kailangan ng katawan niya yun. Bakit mo ibibigay ang desisyon sa ibang tao para gawin yun? One point na naiintindihan ko yung part na yung gusto mong mangyari na pumayag din yung partner mo na maging open sa kanya, na maging tanggap niya kung ano yung mangyayari sa'yo na changes in the future, ganun. Ramdam ko naman yun. Gusto nating lahat na matanggap tayo ng taong mahal natin sa buhay. Kung ako lang naman ang tatanungin, kung dapat mo ba siyang payagan, tanungin mo rin yung sarili mo. Think ahead, isipin mo yung future. Kung itsurang lalaki na ba yung partner mo, boses lalaki, lahat, lalaki. As in, ang tanong ko ngayon sa'yo ay, kaya mo bang tanggapin or hindi ba magbabago yung pagtingin mo sa kanya? Kasi kailangan nating tanggapin
na lahat ng tao, lahat tayo may kanya-kanya tayong preference. Kailangan din nating i-respect yung mga preference ng mga tao. For example, may tao na ang gusto nila partner nila may penis, tapos may mga tao na ang gusto nila sa isang tao is vagina. Isang aspect lang yun guys, wala pa yung gender expression and etc. na napakarami, napakalawak. Hindi porke ayaw mo mag-transition yung partner mo, masama ka na. Nagkataon lang na hindi mo gusto magkaroon ng partner na trans. So ayun, nasa sayo pa rin yun kung payag ka or hindi. Sana nakapagbigay ako ng konting information or any value sa video na to. Comment kayo kung gusto nyo pa mag-react ako sa mga ganitong bagay. Or mismong yung mga links, isend nyo sa akin. Salamat sa panonood. Ayun, gusto ko nga palang magpasalamat guys sa Les Pinay Confessions. Sa kanila to, hindi po akin to. So kung gusto nyo makabasa pa ng mga ganitong klase and other confessions, puntahan nyo lang yung link nila